Hi guys! Good morning! Samahan niyo ako sa pagbubulay ng salita ng Diyos habang tayo ay nagko-coffee dito sa Starbucks Mall of Asia. I got my pre-words, so let's pray muna. Lord, thank you po for this day na binigay niyo kami ng pagkakataon na makapagbasa ng salita. Nawa po kayo po ay ma-bless sa aming worship, Lord. Reading your word, Lord, and giving time to you, Lord, is a worship. Kaya po, bless niyo po itong short devotion namin. Cover us with your precious blood, Jesus Christ. For this we pray in your name. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So today guys, ang ating devotion is a very unfamiliar text na masasabi nyo na you never encountered, pero ito yung napakaganda. It will solve a lot of your questions about your pananampalataya. It's on Deuteronomy 29 verse 29. Sabi ni God, ito may mga lihim na bagay ang Panginoon lang ang nakakaalam, pero ipinapahayag niya ang sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin maging ng ating lahi magpakailanman. So verse na to, ang sabi ng Panginoon na may mga secret siya na ma-reveal lang pag na-meet natin siya sa heaven. And merong way para makapunta tayo sa heaven. Ayun yung kanyang anak. At ang kanyang basis sa pagpunta sa heaven ay pananampalataya. Kailangan sumunod tayo sa kanyang kasunduan. Kasunduan. So magkakasundo tayo with God is sa pananampalataya. Doon ang basis ng Panginoon, o yun ang kanyang policy. So lahat tayo, minsan may pupuntahan tayo mga private office or government, sumusunod tayo sa mga required documents, mga policies nila. So ganoon din kay God, di ba? Ang kanyang policy, ang kanyang kasunduan, dapat maniwala tayo sa kanyang anak. At alam